posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 7 Religious Dangers. Sabi po sa Matthew 7 verse 15, "Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves." Isang common reminder sa mga anak ng Diyos, pag-ingatan ng mga bulaang mga magtuturo, mga bulaang mga propeta, na sila'y nakaanyo at na nakabihis na parang totoo, subalit sila ay mga mababangis na mga kalaban. Infidelity, atheism, non-religion can be dangerous. But religiosity and religion can be even more dangerous because it is through sheep's clothing that wolves make their most horrible deceptions. Kaya po ang ating pag-uusapan ay mga panganib na hindi dinadala ng kitang-kita mo at alam na alam mong mali, kundi mga panganib na nagbabalat kayong tama sa pangalan ng relihiyon. 7 religious dangers. Heavenly Father, thank you. Thank you for your goodness to us. We pray that right now, as we quiet our hearts before you, you may speak powerfully and that you may lead us unto greater knowledge of you. Deliver us from falsehood and lies, and let your light shine upon us. Let your truth redeem us and save us and protect us from all the wiles of the evil one. Speak, walk in our midst, accomplish your purpose, do your will, protect us from works of evil men and evil spirits, and accomplish only your noble, your perfect, and your very beautiful intentions for us. We surrender our will to you. We give you undivided attention. Speak, God. Use your servant only as your mouthpiece, but be the true source of all wisdom. In the name of Jesus, our Lord and teacher, we pray. Amen. 7 religious dangers. Beware of self-serving teachers. Yan ang unang-una nating dapat pag-ingatan, mga mangangaral, mga nagtuturo na tanging ang sarili lang naman nilang kapakanan ang dahilan kung ba't ginagawa nila ang kanilang ginagawa. You who seek God, you who practice religion, and especially you who make religious sacrifices, beware of self-serving teachers. Napakaraming abuso ang nagawa ng tao sa ngalan ng Diyos. At napakaraming pagpapahirap, pagsasamantala sa kapwa ang ginagawa ng ilan sa ngalan ng Diyos at sa balat kayo ng relihiyon. Luke 20 verses 46 to 47. Beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. They devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. Such men will be punished most severely. At yan ang paalala ng Panginoon. Sinabi mismo ng Panginoong Yesus, pag-ingatan ang mga nagtuturo ng mga kabanalan na yan sapagkat sila ay mahilig na magpasikat, mahilig sila ang tampulan ng pansin, binibigyan ng pinakamagagandang pwesto at upuan sa mga handaan, kinikilala, sinasaludo sa mga publikong lugar, at pinagsasamantalahan nila ang bahay ng mga balo. At bilang isang palabas, ay mahilig silang manalangin ng ubod ng hahabang mga dasal. Sabi, malupit ang dadanasing parusa ng ganyang mga tao. Apply this caution today. Beware of religious teachers whose motives and pleasure is to feel important, to take advantage of widows, or more generally of weak women,
or more generally, of weak persons, men, women, young, or old. Sapagkat ang pinagtitiwalaan po natin at binibigyan ng ating religious trust and devotion can be the source of the most horrible abuses. Hindi lingid sa atin ng mga bumabali-balita, ng mga pagsasamantala, ng mga religious leaders, sa mga tumutulong sa kanila, sa mga kasama nila, sa kanilang mga pinapayuhan, ipinapanalangin at dinadalaw. Hindi bago sa atin yan. Daang-daang taon ang alam nating pang-aabuso. Sa lahat halos ng uri at brand ng relihiyon ay nangyayari ito. Sapagkat sa kabila ng mga costume, sa kabila ng mga label, ay nandun yung tao, yung espiritu ng tao na marupok, yung espiritu ng tao na ang kanyang tendency, pag nakakita ng kahinaan ng kapwa, ay pagsamantalahan ito. Kaya pinag-iingatan ang pinagtitiwalaan, sapagkat ang pinagtitiwalaan lang ang nakapagtataksil at nakapagsasamantala. Beware of freeloaders, mga puro mahilig sa libre, lahat ay gusto sa kanila mapunta. Beware of mercenaries, hirelings, religious leaders for hire, who seek religious employment. Titingnan po natin ang Panginoon, He never sought religious employment. He did not join an existing group to be given salary. He did not have to defer to overseers and bishops. He was a teacher with a message, and He went around teaching His message. Ang katunayan nga, the Lord did not put up organizations. Wala siyang mga organisasyon, wala siyang mga sistema, sapagkat siya'y nagmamadali sa kanyang mensahe. At isa po sa mahirap, bagamat dapat ipagpasalamat kung lumalaki halimbawa ang isang grupo, ang isang church, ay hindi maiwasan na magkaroon ng organisasyon. Hindi maiwasan na sa dami ng paglilingkuran ay nagkakaroon ng mga full-time workers. Hindi maiwasan na sa inaasahan ng lahat na uri at level ng paglilingkod ng church ay kailangan mo ngayon ng mas professionalized approach. At pag nangyari na ang mga ganyan, bagamat may mabuting bunga, the organization now needs to be fed. And an organization that pays rent, an organization that pays electricity and all other bills and pays salaries will now be dependent on money. And the moment money becomes an issue, the leader can be confused. Na maaaring ang tingin na niya sa mga tao ay gatasan, mga bakang ginagatasan. Maaaring ang kanya ng kagustuhan na dumami ang member para dumami ang nagdo-donate at nagbibigay sapagkat marami ang binabayaran. At habang lumalaki naman yung church, ay lumalaki ang pangangailangan ng building, lumalaki ang pangangailangan ng mga tugtog, mga kung ano-ano, lumalaki lalo ang pangangailangan ng pera. Kaya nakakalito. Kaya ipinapanalangin natin, lalo ang mga lumalaking churches, dahil lumalaki ang mga pananagutan na talaga namang hindi mo alam, linggo-linggo, kung darating ba ang iyong kailangan. So it is easy for religious people na maging mukhang pera. Sapagkat may mga bills na bayarin. Lalo't mahilig ka magpagawa, pagawa ka dito, pagawa ka doon. Minsan 3, 4 na koleksyon na ang nagagawa sa isang meeting, hindi pa rin tama, hindi pa kasya, koleksyon na naman. Mahirap. Kaya napakaganda ng mga fellowship na mga maliliit, yung mga hindi masyadong malaki ang binabayaran. Pag umulan dito, lumipat doon, tumulo dito, lipat doon. Because a big ship cannot make quick turns. Hindi ko alam kung bakit pangarap ng napakarami mga churches ang lumaki. Payabangan ba ito? Palakihan? Kaya gusto? Kasi napakahirap i-manage ng malaki. Kailangan mo ng maraming mga tao. You have to hire many people to take care of people. You have to have full-time prayer leaders. You have to have full-time musicians, full-time singers. At syempre, pag dumadami ang manggagawa, nagkakaroon ka ng mga personal at human problems. Dahil mga tao yan eh. Bawat isang dagdag na manggagawa, may isang ugali, may isang kostumbre. Hindi madali. Kaya dapat ay magpasalamat din ang mga churches na 20 sila, 30, 50, magkakakilala sila ng lubos, masarap ang kanilang samahan. Kung yun ang ibinibigay sa kanila ng Panginoon na growth, ay huwag nilang ambisyonin ng ibang bagay. At ngayon, kung ibinibigay naman sa'yo, dami ka ng dami, kailangan mo ngayon ng wisdom from the Lord how to continue to manage such numbers. At kung yun naman ang itinatawag ng Panginoon, ibinibigay din sa isang kongregasyon, tanggapin din. Pero ang mahalaga, huwag kahit kailan mabulag. At huwag makakalimot kung bakit mayroong pananalig at pananampalataya. Ito ay parang ating asal, ang ating espiritu ay maging lalong kawangis ng Diyos at hindi malayo doon. Sa kadalasan, because of management problems and because of administrative nightmares,
Many churches can lose track of what they were there in the first place. Kung bakit sila nandun, what they are there for. And so a lot of prayer and a lot of discernment is needed. Watch and be careful about self-promoting religious leaders. Beware of false prophets and also beware of false prophecies. Sa mga mapaniwalain, sa mga mahilig sa mga prophecy, hilig-hilig din yan eh. Merong mahilig, may hindi. At meron naman talagang prophecy, naniniwala tayo niyan, kaya lang napakarami ay fake. Kaya kailangan ay sobrang pag-iingat. Matthew 7:15-16, sa bibig ng Panginoong Jesus, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. Paano daw makikilala ang mga bulaang propeta at mga huwad na mga nagtuturo? Tingnan ang bunga. Anong unang fruit ang tinitingnan natin? Fruits of righteousness. Siyempre, kung totoong galing sa Diyos, may kabutihan, may katuwiran. You don't look for perfection. Kahit naman ang mga pinakamahuhusay ng mga propeta sa Biblia, may mga lamat din at mga pagkakamali. Pero humahanap ka ng general trend of righteousness in his or her life. Pero ang mahalagang fruit na tinitingnan sa prophet, mga kapatid, reliability of prophecy. Kailangan yung kanyang mga sinasabi, lalo't ito'y may kinalaman sa mga mangyayari pang mga bagay, kailangan 100% accurate. Kailangan natutupad. Paano ba nalalaman daw ang huwad na propeta? Deuteronomy 18:21-22. How can we know when a message has not been spoken by the Lord? Kasi maraming mga taong, thus saith the Lord. Sabi sa akin ng Panginoon, kinausap ako ng Diyos. Napakaraming ganyan. How can we know when a message has not been spoken by the Lord? If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. The prophet has spoken presumptuously. Do not be afraid of him. Kapag daw ang sinabi ng propeta ay hindi natupad, hindi galing sa Diyos yun, mapangahas, mapagbalat kayo ang propetang ito, huwag siyang katakutan sapagkat hindi niya kinakatawan ang kalooban ng Diyos. So beware of excuses and palusot when prophecy fails. Alam niyo naman, may magpa-prophesy, hindi natupad, kayo sisisihin. Hindi kasi kayo nagdasal hindi tuloy natupad. Hindi kasi kayo sumunod hindi tuloy natupad. May kasalanan kasi kayo, hindi tuloy natupad. Kung kalooban yun ng Diyos, may kasalanan ka't wala matutupad yun, magdasal ka't hindi matutupad yun. Palusot ng mga bulaang propetas, iba ang sisisihin dahil hindi natupad ang sinasabi nila. False prophets and pseudo-prophets have stubborn hermeneutics. They have self-serving interpretation. They see what they want to see. Kung natupad, tama sila. Pag hindi natupad, tama pa rin sila kasi meron silang excuse. And they see what they want to project. Naging blue blessing yan, naging green blessing yan, naging yellow blessing yan. Kahit ano mangyari, hindi na siya mali. Beware of such interpretation. Again, beware of self-righteous teachers and teachings. Bakit natin pinag-uusapan ng mga ganito, mga kapatid? Sapagkat ang mga pinakamalaking dayaan ay hindi nangyayari sa kalsada, hindi nangyayari sa mga money changers, hindi nangyayari sa palengke at mga maling timbang. Ang pinakamalalaking dayaan ay nangyayari sa pangalan ng relihiyon at sa pangalan ng Diyos na mali ang paggamit ng marami. Kaya kailangang bukas ang mata, lalo't kayo mahilig sa relihiyon, mahilig sa Diyos at mahilig maghanap ng mga espiritual na bagay. Siyempre kayo ang kandidatong madaya. Kaya kailangang buksan ang mata at maging mapanuri. Matthew 23:27-28, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Nakita niyo po ang salita ng Panginoon dito, mga mapagbalat kayo kung sino pa yung mga leader at mga teacher. On the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. They make themselves look good by making others look bad. Isa po yan sa mga pagkakakilanlan sa self-righteous teachers.
Para lang mapataas ang sarili, pinapababa ang iba. Para pag magmukhaing tama ang sarili, wala nang tinuro kundi kamalian ng iba. Para mapuri ang sarili, pinipintasan ng iba. Tulad nitong binabanggit sa Luke 18:11. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Nakita niyo po yung panalangin na ito. Hindi na lang magpasalamat sa grasya ng Diyos na siya'y pinagpapala at pinapatawad, ididiin pa ang kapwa. At sinong mahilig gumawa niyan? Hindi naman yung mga makasalanan Alam niyo kung sino mahilig magdiin ng kapwa? Hindi yung prostitute, hindi yung smuggler, hindi yung drug pusher. Ang mahilig magdiin ng kapwa, yung religious leader and teacher. Ididiin ng iba. Ididiin yung ibang grupo doon, ibidiin yung ibang grupo doon. Ang may sakit nito ay mga relihiyosong tao. Kaya nakita niyo po ang Panginoon, pagka ang kanyang kaharap ay mga nagkasala, nagkamali, nahuhuli sa pangangalon niya, mga nagbibili ng laman, mga tax collector, He has nothing but tender words for them. Because these people had no pretenses about their sin. They knew that they were sinners. Pero ang mga pinakamaanghang at pinakamasasakit na salita ng Diyos ay para doon sa mga religious leaders na nagpapanggap na sila ay mas marunong, mas malinis kaysa iba. Subalit punong-puno ng mga kabulukan. At kung minsan naman, ang kongregasyon din ang masisisi kung bakit ang mga religious leaders ay nabubuhay sa pagbabalat kayo. Because we don't allow our leaders to fall. We don't allow our leaders to be human. We don't allow our leaders to have imperfections. Pag may nabalitaan ng pagkakamali o nakagalit ng pastor ang kanyang asawa o may anak itong drug addict o may anak itong biglang nagbuntis, wala, tatanggalin na sa posisyon. So nagpapanggap tuloy ang pastor na ang kanyang pamilya ay okay and perfect, samantalang hindi naman at tulad din ng iba. Pagka may aralaman ng mga pagkakamali o kaya isang kahinaan ng isang leader, pag-uusapan na at kung ano-ano nang gagawin, kaya nagpapanggap tuloy ang leader na okay siya para hindi niya maranasan ang ganung uri ng pagsalanta ng kanyang mga sariling miyembro. If we only allowed our leaders to be human like us and prayed for them and encouraged them and assure them that we will still pray for them and care for them, though at times they may fall too like us, there will be less hypocrisy. Paano ang mga expectation ng mga tao? Perfect ang mga leader nila. May perfect ba? So magpapanggap na perfect. Kaya nakita nyo ang pinakamanga masasakit na salita ng Panginoon sa mga religious leaders. Kasi sila yung pinakamaraming pagpapanggap. At least yung prostitute, hindi na siya nagpapanggap kung ano siya. Alam mo na kung ano siya. Kaya mas madali siyang matulungan. Hindi naman ibig sabihin mas mabuti ang kanyang kalagayan. Pero yung sugat na nakabuyang-yang at nakahantad, mas madaling gamutin kaysa sa sugat na tinatakpan. Sapagkat ang sugat na tinatakpan ay nabubulok at ninanana at ang pagdurusa ay sinasarili. Nakita nyo ang mga nurses, kung lilinisin ang sugat, ang unang ginagawa, tinatanggal ang takip. At kung may mga langib-langib na natutuyo dyan, ay tinatanggal kahit masakit para malinis yung kaloob-looban. Diba? Matanggal ang mga nana, no? Para gumaling. Pero pag tayong mga Kristiyano, walang ginawa kundi pag-usapan ng mga kapwa nating nagkakamali, pagpiestahan yung nagkakaroon ng problema, papipilitan silang magbalat kayo. Kaya ang pinakamaraming ipokrito, hindi nyo makikita sa lansangan, makikita nyo sa loob ng church. Sa totoo lang. Sapagkat ine-expect natin ang kapwa natin laging perfect. Ine-expect natin lagi ang tao may asawa at kasal siya doon. No? Ine-expect natin na pagka may anak, may magulang na kasal sila. Hindi laging ganun ang katotohanan ng buhay. So anong nangyayari doon sa mga churches na yung mga member may anak kung kani-kanino, nagpapanggap na lang, nasa ang asawa mo, nasa abroad. Yung pala hindi masabing wala po akong asawa kahit marami akong anak. Kasi pag-uusapan, tatanggalin sa choir, aalisin sa pagka-usherette, as if everybody else is perfect. So paano nagagamot yung hypocrisy? Ang tunay na gamot dyan, unang-una, acceptance. Yung tatanggapin natin at mamahalin natin ating kapwa, kahit maging sino pa man siya, at ano pa man pinanggalingan niya, at ano ang pusali ang inahunan niya, saang dilim man siya hinugot. At tapos magtutulungan tayong umasenso, luminis, umayos ang buhay. At kung dumarating ang mga pagkakataong nagkakamali ulit, nadadapa sa putik, ay ibangon muli at linisin muli at nagtuloy ang lakaran. Hindi yung nadapa sa putik, tatapakan na, itatanggalin na, hindi nabibigyan ng pagkakataon, pag-uusapan,
Kunwari pa daw, ire-restore, tatawagin sa harap, ipagko-confessin sa lahat. Pero dahil pinagchismisan ng lahat, hindi naman talaga na-restore. Wala pa akong nakita ni isa na na-restore dahil hiniya. Dahil dinala sa pulpito, dinala sa entablado. Aminin mo sa kanila na nangalon niya ka, ituro mo dito kung sino yung partner in crime mo. Wala pang na-restore. Matapos gawin nyo ng luhaan, nawawala rin yung tao, nagtatago. Pupunta sa ibang church. Anong gagawin doon? Doon naman magbabalat kayo dahil baka hindi nila naman siya tanggapin. Napakahirap maging kaibigan ng mga Kristiyano. Bakit? May patakaran ang kanilang pakikipagkaibigan. Habang banal ka, kaibigan ka, pero pag hindi na, hindi ka na kaibigan. Hindi ganon ang pakikipagkaibigan ng Panginoong Hesus. Sapagkat tinatanggap niya yung mga makasalanan at siya nakikisalamuha sa kanila. Kung bakit ano ang nangyayari, nakababalaghan sa isang tao na pag naging Bible-believing, Christ-centered, born-again Christian, nagiging self-righteous. At hindi na matanggap ang kapwa kung ito ay may pagkakamali. Hindi yan ang estilo ni Kristo. Estilo yan ng mga religious leaders. Kaya dapat kinikilala natin kanino ba ako kumukopya ng kilos, kay Kristo o sa mga religious leaders lamang. So pag-ingatan daw ang mga yan. Genuine spirituality is incompatible with self-promotion. Elevating oneself, one's group, even one's congregation above others is not compatible with the teachings of Jesus. Pag-iingatan nyo yung mga nagtuturong, tayo lang ang tama. Alam niyo, yung tayo lang ang tama, lahat sila yung mali. It is a very strong emotional come on. Yan yung you and me against the world kind of syndrome. And sometimes people, because of their emotional weakness, like to belong in a group like that. Yung iba kami kaysa sa iba. Hindi pa sila kontentong tulad din kami ng iba. Pwede rin ako umattend doon sa isang Sunday. Pwede rin umattend kayo dito sa isang worship service. Hindi, kailangan kami lang, kayo lang. May mga taong gusto nila yon. At itong ganitong kahinaan ang napagsasamantalahan ng mga nagtuturo na pinopromote ang sarili lamang. Another area to be aware of is extremism. Yung pagiging sobra sa anumang bagay. Yung mga ganyang tao Pagka nahilig sa isda, talagang hindi nakakain na ba? Isda lamang. Extreme. Pag napahilig sa alak, alak lamang. Pag napahilig sa ganun, ganun lang. Yung mga extreme. Ecclesiastes 7:18, the man who fears God will avoid all extremes. At saka yung mga extremism na yan, yung extremism sa health, extremism sa religion, lahat yan, hindi daw ginagawa ng matinong tao, sabi ni Solomon, ng taong may takot sa Diyos. Iniiwasan niya ang pagiging extreme. So we avoid and we beware of extremist fear. Marami pong mga religious teachers, ang specialty nila manakot. And many false prophets thrive on sowing fear, or they thrive in a climate of fear. Kaya ang relihiyon sa kanila pananakot. Tinatakot ka lagi sa impyerno, tinatakot ka lagi sa mga kumukulong asupre, sa mga umuulang apoy, tinatakot ka lagi sa ganitong mga bagay sapagkat ang taong takot ay malaki mag-donate. Kaya lagi ka nalang tinatakot. Samantalang, ang itinuturo ng Panginoon, have peace. Magkaroon ka ng kapayapaan. Mahal ka ng Diyos. Lumapit ka na pala sa Diyos, nagpasakop ka sa Kanya, manahimik ka. At magkaroon ka ng katahimikan. Pero pag kasi ang tao ay tahimik at kontento, mahila mag-donate, mahina, maliit ang donation. So kung gusto mong lumaki ang donation, magtuturo ka ng mga fire and brimstone, mga ayan na ang second coming, ayan na, nasa pinto na, tanggalin na ang mga hikaw, ihulog na ang mga kwenta sa buslo. Pero 2,000 taon ang naghihintay ang hayana. So samantalang tayo dapat handa sa pagbabalik ng Panginoon, hindi dapat itong gawing panakot. Hindi dapat itong ginagamit na emotional blackmail sa mga tao para sila ma-manipulate. Iwan ng asawa, iwan ng trabaho, iwan ng lahat, maglingkod na sa Diyos dahil andyan na siya. Papagalitan ba kayo ng Diyos kung inabutan kayo nagtitinda sa palengke? Papagalitan ba kayo ng Diyos kung inabutan kayong may trabaho sa iba, hindi sa church? Magagalit ba ang Diyos kung kayo patuloy na nag-aalaga ng inyong mga anak, naglilingkod sa inyong mga asawa? So mag-iingat niya sa pinapaalis kayo sa lahat ng ginagawa ninyo para lang gawin nyo na ito. Dahil ilang beses na yan, magsusuot pa ng helmet, susuot pa sa mga ilalim ng lupa. Tapos after 3 days, maglalabasan din dahil hindi dumating ang Diyos. Napakasarap na abutan ka ng Diyos na may ginagawa ka.
Kung ikaw ay nagtitinda ka. Kung ikaw ay nurse ka. Yung may abutan ka, hindi nakaabang ka lang, ayan na yata. Anong katuturan nun? 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So, huwag ipinananakot yung Diyos. Magagalit ang Diyos. Ayan na, magagalit si Lord. Kung minsan ginagamit pa, ayan, magagalit si Pastor. Pastor, eto po. Yung panakot ka ba? Ang dami nga dyan mga nanay, panakot ako sa bata. Huwag niyo akong gawing halimaw. Pag may malikot, si Pastor, magagalit siya. Ba't hindi niyo hampasin niyang anak niyo at akong ipapanakot ninyo sa kanya? No? Pinapanakot ang Diyos. Kaya tuloy mali ang concept ng mga tao. Because real spiritual development, ang ending niyan dapat peace. Peaceful ka. Ba't ka pa nagrelihiyon kung natabuhay ka lang sa takot? Tinatakot ka ng purgatorio, tinatakot ka ng mga impyerno, mga apoy. Ine-exploit ng relihiyon ang mga katakot at hina ng loob ng mga tao. Beware of that. Dapat aware kayo. Extreme judgmentalism is also to be watched. Luke 6:37, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. At syempre, ang pinaka-judgmental, once more, hindi yung prostitute, hindi yung drug abuser or user or pusher. Ang judgmental, yung religious leader. Yung mga religious people, religious groups, yan ang judgmental. Laging i-judge ka, that's a sin, it's evil, you are wrong, pagan yan, syncretic yan, evil yan. Yung kung ano mga label ang ibibigay sa kapwa. Sinabi na ngang, do not judge. At napakahilig na sinabi pa lang ni ganon, yung palang ganong church, ganon, naniniwala ka na agad, ipapamalita mo na, huy, kulto pala sila, ganon. Hindi mo naman suri. Kaya ang pinakamalaki mga kasalanan niya mga relihiyoso. Avoid and beware of extreme separatism. Yung lagi ka na lang na nakahiwalay sa body of Christ. Lagi na lang kayo na lang. Kayo lang ang tama, kayo lang ang magaling. Ephesians 4:3-6. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is, church read, there is one body and one Spirit. Isa lang ang church. Marami lang mga unit kung saan-saan yan. There is one body and one Spirit. Just as you were called to one hope. When you were called, one Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all, and through all, and in all. Nakita nyo ang Diyos sa langit ay over all, through all, in all. So nandito siya, nandun siya doon, nandun siya sa iba, in all Hindi lang in us only, in all. So sabi niya, there is only one baptism. Hindi sinabing one form of baptism na ipinagpipilitan na ba yung baptism namin ang tama, yung baptism nyo mali. Hindi sinabing one form of baptism, ang sinabi one baptism representing entry into the fellowship with God and other believers. So isa lang yan. Maraming forms, pero isa lang ang ibig sabihin yan, that you join your spirit with the spirit of other believers and with the spirit of God. And it is a symbol. Hindi mag-aaway-away na naman ang kongregasyon kung yan ba ay pouring, yan ba ay sprinkling, yan ba ay immersion o itinurok sa iyo para talagang pasok sa ugat mo ang tubig. Alin ba talaga? Hindi na yun ang pinagbabakbakan dapat. Masyadong fundamental na mga bagay na hindi na umasenso ang turo dahil hindi na umalis-alis doon. Tayo'y tama, mali sila. Yun lang ang ending nun. So beware of exclusivism and exaggerated congregationalism. Pare-pareho yan mga kapatid, yung tayo-tayo lang, kongregasyon lang natin ang tama, lahat ay mali. There's another form of extremism that we should beware of, yung tinatawag na, inimbento ko lang na, sanitariness. Yung sobrang hilig sa linis. That there is physical and ritualistic cleanliness applied to everything. So, ano po itong mga ito? They make everything physical. So meron silang banal na dako, so hindi ka pwedeng pumasok doon.
Nagagalit sila, you are bringing sin into my house, so hindi ka welcome. May mga ganon, na mananampalataya hanggang pinto ka lang, hanggang tarangkahan ka lang, because you might bring sin into their house. Yung sobrang paglilinis na physical na ang aspect sa kanila ng kalinisan. And they become extremist. Mahihirap makasama, mahirap makasundo, lagi na lang umiiwas sa kapwa. Another form of extremism is ethnocentrism. Yung sobrang makalahi, makalipi. Bagamat mahalaga yon for nationalism, for national development, pero yung ethnocentrism kung minsan ang sobrang nagpapadivide din sa mga bayan tulad sa Pilipinas, no? Kaya pumunta ka sa Amerika, sa ibang bansa, halos walang Filipino organization. May Bicol Group, may Ilocano Group, merong ganitong Cebuano Group. Yung kami-kami, kayo-kayo, kaya hindi tayo makabuo ng isang bansa. Sobrang pagkakanikan niya. So John 4:9, ayaw bigyan ng tubig ng babae si Jesus. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan. I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." So nakikita nyo, Jew ka, Samaritan ako, magkahiwalay tayo dapat. Dapat maging Samaritan ka para ako makitungo sa'yo. Sabi naman ng Jew, dapat maging Jew ka para ako makitungo sa'yo. Yan ang naging sakit ng mga misyon na kumalat sa buong daigdig na nanggaling sa kanluran. Dala-dala ng mga kanluraning mga misyonero ang kanilang kanluraning kultura, ang kanilang musika, ang kanilang kasuotan, ang kanilang architecture at inimpose yun sa lahat ng bayan na pinuntahan nila na parang iyon ang kultura ng Diyos. So ano ang sacred music? Formal 19th century music, yun ang sacred. Anong musika ng iba? Evil. Ano ang house of God? Gothic architecture. No? Ano ang tugtog sa church? Hymnal dapat. Outside of that, evil na. Yan kasi, yung culture ng missionary na pinanggalingan niyang bayan, ipinilit niyang ipalulon sa kultura ng mga dinapuan niyang mga tao na dinahlan niya ng katuruan ng Diyos, pero dinala niya rin sarili niyang kultura, and because they feel superior about their culture, they impose it on you. Kaya ethnocentrism. Umuso yan noon at yan ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng policy ng mga misyon. Burahin ang kultura ng mga dinatnan nilang mga bayan at i-impose yung sarili nilang kultura. Ano ang naging bunga? Inferiority complex. At sila yung bida, ikaw yung kontrabida. May bago namang umuuso ngayon na to be a true Christian, you have to be a Jew. Kailangan Jewish ang iyong salita, Jewish ang mga words na ginagamit mo sa church, Jewish word ang tawag mo kay Jesus, Jewish ang iyong kasuotan, ang iyong tugtog, ang iyong sayaw. Iba sila, Hudyo sila Hindi naman tayo Hudyo. Pwede mong maunawa, makilala ang Diyos, maipahayag ang iyong pananalig sa pamamagitan ng iyong pagiging Pilipino. O kaya ikaw ay Chino, sa iyong pagiging Chino, sa iyong pagiging Vietnamese, o sa iyong pagiging Afrikano, kung ano ka man. Hindi mo kailangan maging Hudyo naman ngayon. Daan-daang taong kang pinilit mong maging Kastila, maging Amerikano, ngayon magiging Hudyo ka naman, litong-lito ka na kung anong dapat mong gawin para walang hanapin ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. At sapagkat siya Espiritu ay maaari siyang manahan sa puso ni numan at maaari siyang manahan sa kultura man ng kahit sino. Walang isang specific human culture that is the culture of God. Because God is supraculture, He is above all cultures of humanity. And because He is above, He is universal, therefore He can be particularized in any culture. At lalong-lalo ang mga bayang api, mga bayang kawawa, mga bayang may inferiority complex, mga bayang may mga dramang third world, mga bayan na inapi-apit kawawa at walang sariling pagkakilanlan, yan ang dapat na bumawi ng kanilang kultura at ipahayag ito sa kanilang pagiging maka-Diyos. Sapagkat ang tunay na Espiritu ng Diyos ay nagpapalaya. Nagpapalaya sa lahat ng bagay. At ang unang-una palalayain ka sa iyong cultural inferiority. Sa iyong cultural imprisonment. So mahalaga na kinita natin that we should be careful about ethnocentric teachings. Ginagawa kang Hudyo, ginagawa kang ganito, ginagawa kang Amerikano, ginagawa kang Koreano, hindi ka naman ganun. Hindi isa na namang pagpapanggap. Mahalaga mga kapatid. Panglima, na dapat natin pag-ingatan, beware of emotionalism. Kailangan laging may iyakan, may yakapan, merong touch. Meron pa mga tao, kailangan pang ipapanalangin, hawakan niyo po ang aking ulo.
Kailangan pang hawakan yung ulo niya para niya maramdaman ang presensya ng Diyos. Kung gusto ko lang manguto, o pila kayo, hawakan ko lahat ng ulo niyo. Ang dami siguro pipila. Halika kayo at tatampi ako kayo ng aking pinagpalang kamay. Ang dami dyan, luluhod pa. Pero ang point, kailangan ba yun? Ang sinabi, pray for one another. And if it is convenient, lay your hands on each other. Pero yung tinuturoan noong araw mga kapatid na lay your hands, mga 20 lang sila doon sa church sila. 10 lang silang nagmi-meeting. Pero kung libo-libo, di hapon na, hindi pa tayo tapos. Kaya huwag kayo masyadong emosyonal. Hindi nyo kailangang maghipo para kayo mapagpala. Ang kailangan nyo, ang spiritual na paghipo ng Diyos. Pero yung siyempre mga religious leaders na gustong itaas ang sarili at maging bida, dali kaya hawakan ko kayo lahat because that places the religious leader in the center of the economy. Nagiging mahalaga siya. Kailangang personal nandun siya. Pero hindi kailangan nandun siya. Ang Panginoong Hesus nga tinatawag dahil may papagalingin. Sabi niya, hindi mo na ako kailangan papuntahin doon. Sige, umuwi ka na, galing na yun. Hindi na ako kailangan nandun pa para mangyari yan. But religious leaders who always like to be there, like you to be dependent on them. So they will be important. So sa Diyos tayo umaasa, hindi sa religious leader. Tama na ipinanalangin ka, hindi na kailangan nandun pa siya. Gusto po tang nanay ko, hahawakan niyo ang kamay niya para niyo siya ipanalangin. Siyempre, pag uwi mo, meron kang isang basket na papaya. No? So hahawakan mo naman ang kamay ng pasyente. Pero hindi ko kinukonsinti ang mga ganyang arte. Ipapanalangin na lang natin siya, hindi ko siya kailangan hawakan. Ngayon, kung nandun ako, edi hawakan. Gusto ko rin namang humawak ng kamay ng pasyente. Pero yung para maglakbay ka ng kailayo-layo na parang hanggang hindi mo nahahawakan yung kamay niya, hindi siya gagaling. Isang panglilin lang. No? Na naglalagay doon sa religious leader ng sobrang halaga. Na hindi naman dapat. Sapagkat Diyos lang ang mahalaga. Ang mahalaga, nagkakaisa sa panalangin at dinidinig tayo ng Diyos. Avoid emotionalism. Alam niyo ba na may mga kongregasyon, pinapagalitan sa likod yung choir pag hindi na paiyak ang kongregasyon. Sa kanila makabagbag damdami yung awitin. No? Kailangan laging may iyakan. Siyempre, yung iyak ng iyak na bubulag, lumalaki na naman donasyon kasi nahihilam siya ng kanyang mga luha. No? So, kailangan ang tao paiyakin mo, utuin mo pa. Kailangan ba yun? Ang mga matitinong tao, alam nyo may church kayo, alam nyo may pangangailangan, kailangan pa ba kayong paiyakin para kayo mag-donate? Di ba? Tinuturoan ka, alam mo yun. Hindi mo kailangan mamanipulate. Because many people from behind the pulpit are very manipulative. Ang lahat ng mga sinasabi pinapataas lang yung damdamin para ang ending mag-donate ka. Yun lang ang ending nun. Well, we need to donate to sustain the church. The pulpit must never be used, no, as an emotional leverage for people to cough up the resources. At alam niyong nangyayari yan. Beware of petrification or fossilization. Kala naman natin, biology to. Ano ba yung petrified wood? Ano ba yung fossil? Mga walang buhay. Tumigas na, gano'n na lang, na preserve forever. Iiwasan natin yan sa ating religious life. Yung walang buhay, walang paglago, walang nangyayari. There is non-growth. Hebrews 6:1-2. Leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Nakita nyo, I'm reading from the New International Version. I want you to appreciate the beauty of translation. Because translated another way, this Hebrews 6:1-2 in the Contemporary English Version reads like this, and let's read it. Hebrews 6:1-3. We must try to become mature and start thinking about more than just the basic things we were taught about Christ. We shouldn't need to keep talking about why we ought to turn from deeds that bring death and why we ought to have faith in God. And we shouldn't need to keep teaching about baptisms or about laying on of hands or about people being raised from death and the future judgment. Let's grow up if God is willing. Kita nyo, ang linaw. Kaya mahalaga may binabasa kang malinaw na version. Sabi, tama na yung ganyang mga katuruan at mga pag-iisip. Kailangan na nating umasenso. Kailangan, pagkaya na-save ka na, alam mo na yung salvation, nabaptize ka na, move on.
Marami pang ibang subject sa mundo. Hindi lang yan. Introduction lang yan. Alangan namang yan na lang nang yan at pirmi na lang ganun ang ganun. Kaya may mga nagtataka, Pastor, ba't hindi po kayo nag-evangelize? Kapatid, gusto mo linggo-linggo, 20 minutes ako dito na mag-evangelize? Dahil mayroong 5, 10, 20 guest? Paano yung 6,000 dati na? Dudugo na ang tenga nila, linggo-linggo na lang, salvation? So what do? Kung gusto nating maunawaan yan, a-attend kayo ng ating Sunday school na talagang ilan ba? 6 o 12 lesson on salvation yan. Talagang mapupurga ka sa doktrina ng salvation. Mauunawaan mo lubos. Kung naman kung a-attend ka. Right? Pero kung sa pulpito linggo-linggo yun na lang, the same topic, wala na tayong panahon para lumago at lumalim ang ating pananalig dahil yun na lang yun. So mahalaga pag-ingatan din natin yung yun na lang yun. Kasi isa ring panganib yan, hindi ka lumalago. Ang isang tao pag nakakilala sa Diyos, hanggang siya'y bawian ng buhay, dapat hindi siya tumitigil lumago sa pananalig. Dapat laging may dadadagdag, ibang punto de vista. Kung lagi na lang balik sa basics, anong panahon? Wala. And so finally, sa listahan natin ngayong araw na ito, another thing to beware of, hindering the work of God in the name of God. May isang example sa 3 John 1:9-10. I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us. So if I come, I will call attention to what he is doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. So obviously, merong isang local church leader na naging problema. Ayaw magpaturo, ayaw magpasakop, may ibang tinatahak na direksyon, at yung mga ayaw sumama sa kanya ay kanyang tinatanggal sa church, sa fellowship. Isang malaking panakot yan yung i-expel ka, tatanggalin ka. 1,000 taon, panakot yan ng Roman Church, you will be excommunicated. Sa takot mo na lang na ma-excommunicate, susunod ka na kahit ano ipagawa sa'yo. Kaya ang laki ng abuso ng simbahan. Kahit sa mga born-again churches, sa mga evangelical churches, meron yan, i-expel ka. Nagkamali, expel, sipain, ipulpito, tanggalin. While it may have some useful effect to people na tatabla nun, most of the time, it backfires. At anong nangyayari? Nagiging panakot na tatanggalin ka. The church becomes a franchise. That outside of the church, you cannot find God. Hindi yun totoo, huwag kayo maniwala doon. Because God can be found by anybody who seeks Him, whether inside the church or not. Nagpapakilala ang Diyos sa lahat ng taong naghahanap sa Kanya. Ang sarap nga lang kung nasa isa kang church of fellowship, nakakaturuan kayo, yung mga mas nag-aral, nakakapag-share ng kanilang mga pinag-aralan, yung magaling kumantay, nakakantahan ka, na-inspire ka, may mga gifted sa prayer, na ipagpe-pray ka, nagiging community. Pero kahit nag-iisa ka, makikita mo rin ang Diyos, alangan namang hindi siya magpakita sa iyo kung hinahanap mo siya. Pero, mas maraming advantages that we are together in a body. Because you help and you are helped. You give and you receive. That is what life is all about. Pero iba panakot yan, aalisin kita, nagiging masyadong powerful. So, be godly and be spiritual. Yan ang ating layunin sa buhay. And be careful about being religious to the point of being too congregationalistic. Do not be a branded believer. No? Branded. Ano bang brand mo? Yung brand ng kongregasyon, yung pangalan ng grupo. Yung mga bagay na naghihiwa-hiwalay sa mga anak ng Diyos mula sa isa't isa. Be careful about religious leaders with personal agenda who draw you away from the body of Christ, from the fellowship of believers, at gusto kayong solohin sa isang exclusive club. And if you are the leader, or if you are a leader, be more careful. Religious errors can be more damaging and fatal than other forms of errors. Acts 17:11. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Nagtuturo itong si Paul sa mga non-Jewish people o sa mga Jewish people living in foreign lands who were already cut off from the traditions of Israel.
So ang ginagawa po ni Paul, nagtuturo. Siyempre, ang itinuturo niya nakabase sa Scripture. Pag sinabi nating Scripture, mga kapatid, ang ibig sabihin, Old Testament. Kasi itong mga letter-letter na to na nasa New Testament, hindi pa yan nakakompile nung sinasabi nila yung mga Scripture. Ang ibig sabihin, yung nakakompile, yung Old. So pag may nagtuturo nung New Testament times, yung the noble people of Berea will not just believe it. They will study the Scriptures to check if what this teacher is saying is true. So dapat grounded tayo sa Old Testament, grounded tayo sa teachings of the prophets, sa law, sapagkat yan ang magpapatunay o magpapabulaan sa mga katuruan na nadidinig natin. Kahit yung sinasabing all Scripture is God-breathed, ang ibig sabihin nun, yung Old Testament na nakakompile, sapagkat wala pang Scripture ng New Testament to talk about nung umiikot ang mga sulat na ito. Yung mga sulat nga na yan, hindi na malay na malalagay pala sila doon sa koleksyon. Pero ang tinutukoy nilang tiyak na dapat pag-ingatan at dapat sandigan yung tinatawag natin ngayon na Old Testament. So mahalaga yan. Be noble. When somebody teaches, check and double check. Especially the doctrine. Grow in the right direction. And what is that? Away from the basics. Dapat lumampas na tayo sa basics. Kung matagal na kayong Kristiyano, dapat may iba na kayo pinag-aaralan. Dapat lampas sa mga basic na yan. Dahil paulit-ulit na yan. Recycled na lang lahat yan. Kailangan umasenso. Hindi kayang ubusin sa isang buhay at sa isang haba ng buhay ang lahat ng pwedeng pag-aralan tungkol sa Diyos. Kaya dapat naghahanap tayo ng meat, not just milk. So anong sinabi ng Hebrews 6:1-3? Grow up. And in order to grow up, we must avoid dangers. Dangers, some of which we have discussed. Aming Diyos, salamat sa mga paalala nyo na maraming panganib. At maraming panganib ay maaaring magmula sa loob mismo ng church, sa bibig mismo ng mga church leaders. Kaya turuan nyo kaming lahat na maging maingat, mapanuri, at maging malalim ang pagkaunawa sa iyong salita na walang makakapandaya sa amin kahit pinakamahuhusay magsalitang mga guro o mga ngaral. Ituro mo sa amin, Panginoon, na kayo lang ang lubos na pagtiwalaan at ang lahat ay suriin muna. Turuan mo kami na matapos kaming maniwala sa isang tao, sa isang grupo, ay huwag kaming maging tamad na lagi pa rin mag-check so that we may be protected from error. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sandali at humingi tayo ng personal direction from the Lord. Kung ano mga dapat natin gawin upang ipagtanggol ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, mula sa mga mapandaya at mga papanganib ng mga katuruan at gawain ng mga relihiyon at mga relihiyosong tao. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang 7 Religious Dangers. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na
o kaya kanluranin na ang paraan ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob at marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Sa
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!